Let us put ourselves in the holy presence of our Lord. Our dearest Heavenly Father, thank you for making all things possible. We are grateful for all the blessings you are pouring upon each one of us, despite the challenges we are all currently facing. Thank you for blessing us today with the wonderful opportunity to meet virtually and learn together in the awesomely exciting webinar. May your blessings of wisdom and guidance be upon us, all through the sharing and impartation of knowledge and skills by our resource speakers, facilitators, and moderators. May all of us learn together, upgrade our competencies, and capacitate us to be the help in the development of our learners' lives and communities in the spirit of your love and generosity. May we now humbly commit every part of this webinar to you, as we all bring you the glory, honor, and praises for your kingdom and holy name's sake. All this we pray in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Good morning po sa ating lahat. In behalf of Police Lieutenant Colonel Edilmar Albiar, the Chief of Police of Gapan City, I am Police Major Carl Jason P. De La Cruz, Deputy COP po of Gapan Police Station. So sana po may mapulot tayong konting kaalaman tungkol po sa ating topic po natin ngayon is illegal drugs. So, siyempre, alamin po muna natin what is illegal drugs or drugs. A drug is a substance that affects the way the body functions. So, if a drug is classified as illegal, so it means that it is forbidden by law. So pinagbabawal po ng batas ang illegal drugs, ano po, kasi po ay bago po siya ng pag-iisip ng isang tao at nakakaisip ng nawawala po siya sa katinoan. So kaya po pinagbabawal ang mga illegal drugs. So different type of drugs have also different effects on people. And these effects are influenced by many factors. So, paggamit po natin ng drugs, siyempre po sinasabi nga po ng mga nahuli natin iba-iba yung tama. So, yung mga drugs din, may mga nag-hallucinate sila at nagiging hyper sila. So, yung different of drugs is meron ding different effects. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. So, yun na po lumalabas yung nakapag-rape sila kasi nawawala nga po sila sa katinoan nila. So the following are some of the store authorized to sell pharmaceutical drugs. So ipapakita po namin yung mga ilan lamang po yung authorized. So ibig sabihin po, ito yung mga legal naman to, yung mga drugs na kailangan ng isang tao na gamitin sa karamdaman. So ito po yung mga legal na mabibili sa Watsons, TGP, Mercury Drugs, South Star. Yung mga private din po na butika. Makakabili po tayo doon. Yung mga legal na drugs na ginagamit po natin as medicine. So sa atin po, meron po tayong batas na pinapatupad po natin. At tinatawag po natin itong Republic Act 9165 or the Dangerous Drug Act of 1972. So ito po yung batas na ginagamit ng kapulisan, ng PDEA, sa panghuhuli po ng mga addict, pusher, user. Ito po ang ginagamit natin. Isa lamang po to sa so yung ang kinuha lang po namin sa inyo is yung papakita lang po namin sa inyo is yung
Section 5. So Section 5 is ano po ito, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals. So ito po, ang penalty po na ito is life imprisonment to death or fine 100,000 to 500,000. So pag tayo po nahulihan na nagbebenta o yung ating pong asset o yung kapulisan ay nakabili ng drugs sa isang pusher, yan po yung tinatawag na Section 5. Sasampahan po natin siya ng Section 5. Yung suspect po natin is nagbebenta ng illegal ng shabu. So ito po is walang no bail recommended po sa illegal pushing and illegal selling of illegal drugs. Yan po ay nakapasok sa RA 9165 or Dangerous Drugs Act of 1972. Ito po yung madalas lang natin na nahuli, ano po. Yung susunod po is Section 11 or Possession of Dangerous Drugs. So siyempre, ikaw po kung isang tao ay nagbebenta, nahuli siya na nagbebenta, huli na po siya, meron na po siyang binayolate na batas doon sa pagbebenta. Ngayon po, pagka nakapkapan naman po siya ng isang pulis na meron pa siya sa bulsa, tinatawag naman po na Section 11 o Possession of Dangerous Drugs. So ibang kaso na naman po to. Kaso rin po nito is life imprisonment and 400,000 to 500,000 fine. So depende po sa dami rin, sa quantity ng possession of dangerous drugs, is nagbabago rin po yung penalty. Section 15 naman po is use of dangerous drugs. So pag napatanayan din po tayo na user, pwede rin po tayong i-rehab or life imprisonment. So fine din po is 400,000 to 500,000 pesos. So ilan po ito na madalas na nahuli ng mga ating kapulisan, ano po, ng ating mga kasamahan. So Section 5 is selling, Section 11 is possession, Section 15 is using of dangerous drugs. So ang drugs din po is merong classifications. Depressants. These are drugs that slow down your brain function. So yung alcohol, hindi naman po ito illegal drugs, pero yung alcohol po is pumapasok sa classification as a depressant. Kasi pag uminom po tayo ng alcohol, diyan po nawawalan na tayo ng control, inaantok na tayo, o pag nalasing tayo, so hindi na natin alam yung mga nangyayari sa atin, pwede natin magawa kasi nababalaan ko na po yung isip ng ibang mga nalalasing. Stimulants. These drugs elevate your mood and increase your alertness and energy. So yung mga shabu tsaka yung cocaine is example na po ng ating stimulants. So kaya nga po yung mga driver natin, sabi nila, yung mga nahuli natin, gumagamit ng shabu kasi pampagising daw. Pampagising daw po pag nagdadrive sila. Yung mga nangingisda, sabi ko nga, mangingisda na lang, gumagamit pa ng shabu. Sabi nga po nila, pag umumpok sila kasi sa puyat daw po, pampalakas daw po yung ginagamit ng shabu. Pero after ang effects po nun, siyempre po, yung katawan natin is na-overuse sa shabu o na-overuse yung kanyang power. After po niyang magamit yung alerto ng katawan niya, after po nung effect ng shabu, manghihina naman po yung, babaksak naman po yung katawan ng isang tao na gumagamit ng shabu. So, yan po yung mga effects after na gumamit sila ng shabu. Diyan na po nakakagawa sila ng krimen dahil nga nai-stimulan sila, nag-energy, sumosobra yung energy nila, yung alertness, and hindi nila minsan, sa bilis ng utak nila, minsan di nila nakokontrol yung ginagawa nila sa sarili nila o nagagawa nila sa ibang tao. So other classification of drugs is hallucinogens. This type of drugs alters your perception of reality by changing the way the nerve cells in your brain communicate with each other. So yung mga hallucinogens naman ay nag-hallucinate na yung ibang tao. Sabi nila nga naka-high na sila. Ang feeling nila nasa heaven sila. So yan yung mga tinatawag na hallucinogens.
Yung marijuana is pumapasok rin po dyan sa hallucinogens as example. Next is opiates. These are powerful painkillers that quickly produce feelings of euphoria. They are highly addictive and can have lasting effects on your brain, elevate your mood, and increase your alertness and energy. So opiates naman po is ginagamit din as a painkillers, ano. Ito sabi nga rin po is highly addictive. So kahit gusto mo nang hintuan tong mga illegal drugs na to, sabi nga nila ay highly addictive, hindi na po natin makontrol. Hindi na nila nakokontrol yung sarili nila, yung mga gumagamit, ano. So wag na natin subukan kasi minsan pag wala na tayong pambili, nagnanakaw na tayo. Diyan pumapasok yung mga different crimes eh. Una talaga yung pag-use nila ng illegal drugs. Kasi pag may pera pa yan, bili sila ng bili. So nag-hallucinate sila, nakagawa sila ng krimen. After nun, pag wala na silang pambili, anong gagawin nila? Diyan sila matututong magnakaw. Sa mga magulang naman, kukupit na yan. So diyan nagsisimula yung mga crimes natin. So ito lang naman yung dalawang uri na pinaka-inaabusong droga sa Pilipinas. So sa mga nahuhuli natin, pangkaraniwan, pangmasa, ito yung madalas na ginagamit nila. Marijuana or cannabis, no? So ito yung mga dry leaves, chonke na sinasabi nila, mga street names, other street names. Masamang epekto ng marijuana. So masamang epekto ng marijuana is mabilis ang epekto ng marijuana, pagkabalisa, pagkahina ng memory. So hindi pala natin alam, akala nila is nasisira na yung mga brain cells natin. Matinding depression, naantok, and pagkakaroon ng hallucination. Yan po ang mga masamang epekto ng marijuana sa ating katawan at pag-iisip. Next po is yung shabu. Yung tinatawag nila na bato. Methamphetamine hydrochloride. So sa ating mga kabataan, huwag na natin subukan itong mga ganitong klase ng drugs. Mga pinsalang dulot ng shabu. Mabilis ang epekto ng shabu, pag-abilisa, pag-irita, irritable ka na. Dahil sobrang hyper ka na, maingay ka na, nawawala ka na sa sarili mo. Dahil nga yung sobrang hyper ka, ayaw mong matulog kasi hyper pa yung utak mo eh. So hindi ka agad nakakatulog. Hindi ka rin, wala ka rin ganang kumain. So dyan pumapayat yung mga nagsashabu kasi nga hindi sila kumakain, hindi natutulog. Kaya yung mga mata niyan, mga luwa na, red eyes din. Kasi nga ayaw nilang matulog, Pagkasakit ng dibdib, pagbaba ng blood pressure, siyempre di nga kumakain, babaksak din yung timbang nila. So ito naman yung mga magagandang artista na dahil nga inabuso nila yung katawan nila. So pinapakita lang po namin to kung napakaganda nyo ngayong panahon na to. Pag gumamit kayo ng drugs para magiging lola na kayo. So huwag na natin subukan. Si Britney Spears, so kita nyo naman, napakagaling na singer, dancer. So ganyan ang naging effect ng physical effects of using illegal drugs to human body. Yan, so sabi nga nila, yung mga drug addict hindi na naliligo, wala nang pakialam sa sarili nila. So yan po yung makikita natin pag binuksan natin yung utak natin, yung mga nag-addict. So nasusunog na yung brain cells. Hindi nila alam, is ganyan na pala yung utak nila. Kaya pag nag-isip sila minsan, kulang-kulang na rin, So kaya sila nakakagawa ng krimen. Wala na sila sa tamang pag-iisip at control. Nag-hallucinate na sila, hindi na nila alam yung between right and wrong. So yan po ang epekto ng drugs. So nakikita nyo po yung drug users brains, parang wala nang brain cells. So nung siniscan po yung mga examples ng mga addict, yan po ang lumalabas. Yan po ang nakikita ng ating mga doktor. Meth bags. What are they?
Velvet bags the source on the body are from obsessively picking at the skin. A user will think a bag feels like one is under the skin. An obsession to dig and gouge it out happens. Some people will use knives, glass pins, needles, or anything else, or with a sharp edge to dig away from sometimes 10 hours straight or more. So makikita po na feeling nila mayroong bag sa underskin nila. So ang ginagawa nila kinukutot. So yan, nagkakasugat. Yan yung mga epekto ng illegal drugs sa ating katawan. So nakita nyo flawless tayo, minsan ayaw pa natin magpa-araw kasi naguguluta tayo. Subukan yung mag-drugs, papangit yung katawan natin. So wag na natin subukan. Kita nyo naman ang epekto. Sinusunog pa. So nasisira yung katawan natin. Sa ating ngipin naman, makikita nyo mga drugs, minsan bungi na yun, lalo na yung sa harap. Dahil sa mga chemicals ng shabu na nakakasira sa ating ngipin. Sa Whitney Houston, naging biktima rin pala ng illegal drugs, Lindsay Lohan, idol na idol ko to, pero kita nyo naman ngayon. Yan, yung mga ating foreign actress. Sa atin naman, sa artist natin, Filipino artist, Marc Anthony Fernandez, napakagwapo rin, isa sa gwapings. Pero dahil napabayaan yung sarili, sa barkada siguro, hindi natin masabi, nagmarijuana or anything, nasisira yung karir natin. So, paano maiwasan ang drug addiction? Siyempre, piliin natin yung magiging mga kaibigan natin. Iwasan natin sumama sa mga araw-araw yung using alcohol is pwede naman paminsan-minsan or occasionally, pero yung sobra, wag na natin siguro i-tolerate yan. Wag tayong sumama sa mga barkada natin na palainom. Diyan nagsisimula yan iinom. Pagkakulang na yung tama, magmamarijuana or magsashabu. So piliin natin yung mga magiging kaibigan natin para maiwasan natin ang drug addiction. Yung oras natin is maging aktibo tayo sa palakasan. Mag-basketball na lang tayo. Healthy pa sa ating katawan, di ba? Mag-exercise exercise pa tayo. Basketball, badminton, volleyball. So yan diyan natin ituon yung mga libreng oras natin. Mag-inis tayo ng bahay. Yan ang mga tumulong tayo sa ating mga magulang, Yan. Maging bukas at malapit sa pamilya. So kung may problema tayo, siyempre sa parents natin sabihin. Kasi pag minsan may problema tayo, nalapitan mo pala yung addict. Pare, tumikim ka muna para mawala yung problema mo. Pero actually, hindi mawawala yung problema mo, madadagdagan pa. Kasi after mong gumamit, may problema ka pa rin Magiging addict ka pa. Pero kung humingi ka ng payo sa mga magulang mo, masusolusyonan pa ng at makakaisip kung anong mas magandang gawin. So, maging bukas at malapit tayo sa ating pamilya. Siyempre, dapat maging malapit din tayo sa Diyos, Wala naman tayong pinipiling dito. So, kung naniniwala tayo sa Diyos, sa pananampalataya, kung saan kayo naniniwala, doon tayo lumapit. Suko natin yung sarili natin mag-pray tayo kung meron tayong problema para at least makaiwas tayo. At di naman tayo pababayaan ng ating Diyos, So, sa droga, tatlo lang ang maaari mong puntahan, o kahantungan. So, pumili kayo kung saan yung gusto pumunta, mental hospital, masisira na yung ulo natin. Kulungan, wag natin subukan. Kasi sa kulungan, napakainit. Hindi kayo makatulog kasi siksikan kayo, patong-patong na kayo ron. So, wag na tayong sumubok. Or sementeryo. Bakit napupunta sa sementeryo? Siyempre, naluluto na yung utak mo Minsan nakagawa ka ng krimen. So,
Yan lang ang kahantungan pag tumubok tayo ng illegal drugs. So mag-isip tayo mga kabataan sa droga o sa magandang buhay. Say no to drugs tayo. So sana meron tayong natutunan sa ating konting lecture. So sa halip na makibarkada tayo sa mga addict, is mag-member na lang tayo ng Kabataan kontra Droga at Terorismo. Isa ito ang programa ng ating kapulisan na may magagawa ka, kabataan. Kilos tayo kontra droga at terorismo. Siyempre, yan ang mga nagpapahirap sa ating bayan eh. Biruin nyo hindi naman natin tayo hindi tayo nang mamata ng iba. Minsan nga wala nang pambili ng pagkain, droga pa yung binibili. So tulungan natin yung mga kabarangay natin, mga kaibigan natin, alam natin na kakilala natin, na alam natin na gumagamit. Hikayatin natin na sumuko na sa kapulisan at magbagong buhay na sila. May pag-asa pa. Sabi nga nila, isang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. So himukin natin ang ating mga kaibigan na sumurrender sa kapulisan at para tumino pa ang kanilang buhay. At terorismo, so siyempre nandyan yung mga local communists natin, rebels. So pag may kilala po tayong ganyan, wag na tayong sumanib dyan. Yung mga nababalita natin sa TV, yung mga NPA, kung nadidinig nyo naman, isa una isihikayatin kayo yan, parang drugs, isihikayatin kayo, maganda yan, subukan natin. Pero pag nasa bundok na kayo, diyan na kayo pababayaan. So napakaganda ng sitwasyon natin dito sa Kapatagan. Ba't mamumundo ka pa? Ulan at arawing ka doon, lamukin, napakasarap ng buhay mo dito. So kaya nga tayo nag-aaral para maglingkod ng tama sa gobyerno at hindi sa kabundukan. Tumulong tayo kahit malilit na bagay, huwag lang pagkakalat, huwag lang magkalat sa lansangan, is malaking tulong na yun. Isa ka ng hero, bayarin na tayo mga kabataan sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Konting bibigyan ko lang kayo ng konting kalaman. Kasi pag nagbabasa ako ng kung nagbabasa rin kayo ng social media, FB accounts, pag may mga nahuhuli, yung mga pinupost yung mga nahuhuli na mga addict, sabi nila, ba't hinuhuli ng mga pulis to? Pulis ba yan? Hindi naka-uniforme. Ayan po talaga, nababasa ko yan. Hindi lang kumikibo, pero pulis ba yan? Hindi naka-uniforme, umuhuli lang ng mga addict. So tandaan nyo po, matatalino yung mga addict natin. O tinuturuan na rin sila ng mga supplier nila, mga pusher. Siyempre po, ang pulis hindi makakahuli pag naka-uniforme yan. Gagamit po yun ng asset. Tsaka magsisibilyan po yung pulis. Authorized po ang mga, yan po tinatawag natin ng mga intel na pulis. Authorized po ang pulis na manghuli na nakasibilyan. Basta after po nilang manghuli, papaalam yung nagawang kasalanan ng inuhuli nila at magpapakilala silang pulis. Pero tandaan niyo po, wag na po tayong humalo dun sa konting kalaman po sa FB, wag tayong mag-comments. Pulis ba yan? Hindi naman naka-uniforme. So, authorized po manghuli ang isang intel na pulis or kahit sinong pulis na nakasibilyan, basta nakita nila sa on the spot na may ginagawang masama yung kanilang hinuhuli. Biro nananaksak, kailangan pa bang magbihis? Kuwarin, isa akong pulis, may nakita na ako nananaksak, magbibihis pa ba ako ng uniforme para lang humuli? So hindi po. Isang po authorized ang pulis na manghuli kahit nakasibilyan. So wag na po natin dagdagan yung mga comments FB. Kasi po pa nag-comments tayo doon, ang medyo wala pang alam, yung nagko-comment kasi hindi niya alam kung ano yung kino-comment niya. Comment siya ng mga against sa pulis, hindi naman niya alam, pwede pala yun. So kung meron po tayong katanungan o kaalaman o impormasyon, sabi nga po namin kapartner namin kayo. So ang pulis sabi nga nila, mababait naman po. Hindi po totoo na, siguro may naliligaw ng landas pero konti lang naman yun. So kung meron po tayong problema o suggestion o humingi ng tulong, pumunta lang po kayo sa police station at baka matulungan po namin kayo. So maraming salamat po.